Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. Ito po inyong lingkodado Paglinawan ng bubungan ng pagbati bago sa aking kumparing si Eli Saludan. Magandang araw po sa inyo lahat. At ang ating sekretary. Magandang hapon po, my dear friends, paring Ado and paring Eli. Kumusta po kayo? Nabaha ba kayo? At mabuti nakalating kayo dahil we cannot miss itong talakayan natin ngayong hapon. At very clear na discuss na natin ito pero it persists yung issue. Itong order ng Korte Suprema sa Senado at sa House of Representatives na sagutin or magkumita sila doon sa order ng Korte Suprema tungkol sa petition for certiorari ni ginang Vice President Sara Duterte tungkol sa invalidity ng fourth impeachment. So, eto na po, pinapasagot ang House, pinapasagot ang Senado, pero paring Eli, tila may sinasabi ka na mukhang hindi yata magko-comply ang House of Representatives. Pwede natin mabasa ba yan? House won't reply on 3 SC queries on impeached traps. The House of Representatives answered all but 3 inquiries of the Supreme Court of the Philippines on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, maintaining that these matters refer to the internal deliberations of the chamber, which it argued are outside of the High Court's jurisdiction. Quote, this restraint on the part of the respondent House is grounded on no less than the separation of powers enshrined in our Constitution. Being a co-equal branch, the Congress is entitled to respect with regard to lahat na kung ganun ang argumento to those mo. matters which are within its exclusive jurisdiction. The House, through the Office of the Solicitor General, said in its 16-page compliance to the Supreme Court submitted last Monday. Okay. So, yan, the chamber, yung specific... Yung alisin mo na agad. This chamber specifically declined to answer which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment when it was completed. Okay. Mahirap ba sagutin yan? I don't know kung itong OSG, itong bago, si Darlene, Berberabi Lim, asawa ito ni Amboy Lim or Samboy Lim, is competent enough to grasp the issue under the Constitution, the 1987 Constitution. Alam mo, siguro taga-UP pa naman ito and famous sa UP discussion on constitutional law, political law, is the decision penned by Justice Wendell Holmes. I think if I'm right, if I remember right, yung tinatawag na case na Marbury versus Madison. Doon po, mga kababayan, very clear ang mandate nung sinasabi nung kaso na yan. When an ordinary law or local law is in conflict with the Constitution, the Constitution shall prevail. Yun po. At that is been carried in many decisions of the Supreme Court. Then in 1987, when Cory became the president, these powers of the Supreme Court, kasi nga natakot sila na uulitin ni Marcos yung, if there is another Marcos or any person similar to Marcos na magdi-declare ng martial law or mag-trample ng constitutional right ng taong bayan,
the CONCOM saw to it that the Supreme Court will not be bothered by the checks and balance. It put a provision whereby it gave The Supreme Court. the Supreme Court the power of judicial review. Nakakatawa naman itong sagot ng Congress na naging selective sila. Sa iba, papayag sila na walang separation of power, pero dito sa particular issues na tatlo, sabi nila, hindi daw pwedeng magtanong ang Korte Suprema dahil you cannot separate issues, you cannot separate questions. Kung sabihin nyo na lang sa lahat o separation of power, sabihin nila these are political questions, wala kayong pakialam, bakit nyo isi-segregate pa? So sabihin nyo, may power kayo dito, pero dito sa tatlong tanong, masyadong self-interest, masyadong tinataboy nyo ang Supreme Court para hindi makita yung kabulastugan ninyo na yung 1, 2, 3 impeachment cases na pinail ay hindi nyo ipakita yung violation nyo sa rules nyo and violation of the Constitution, whereby it says that under the House rules it is mandatory, the word shall was used, that upon the receipt of the complaint and properly endorsed, henceforth it shall be included in the order of business within 10 session days, and the Speaker shall endorse it to the proper committee within 3 days. Justice Committee, ano? Oo. Paano nyo hindi masagot yan? Bakit isi-segregate nyo yung iba dito sa tatlong nakakatawa naman itong OSG, binibigyan mo ng kamalian ang House. Mamaya niya, makontempt yung House. Miss Berberabi Lim, baka mamaya, mali yung mga tinuturo mong susundin ng House of Representatives, mga kababayan. Kasi naniwala din sila siguro kay Carpio at kay De Lima na overreach daw ang Supreme Court. Alam mo, under the power of judicial review, and when a grave of abuse of discretion is raised by certiorari, there is no limit to the powers of the Supreme Court to ask questions. Although it is a trier of only the question of law, but in aid of deciding, it can also go into the facts of the case, and it can demand any institution, any agency, any person, private or government, to answer them. Ewan ko, paring Eli, anong masasabi mo? Pero dito kasi ay ang pinagmumulan kung bakit nagtatanong ang Supreme Court, humingi na impormasyon Yeah. At dahil dito sa naunang na tatlong impeachment cases, yung December 2, yung una, pangalawa, pangatlo, kung ano lang nangyari ang ginawang proseso. So, tinatanong lang, kasi ang hugot dito ng Supreme Court, kaya sila nagtatanong, umaakto sila sa dalawang petisyon na inihain ng kampo ni VP Sara. Hindi ito basta na lang nagtanong, walang petisyon. So, umaakto lang sila. So, there's a basis because the Supreme Court is reviewing the complaint, is reviewing the petition for certiorari. Among the issues raised must have been
the Supreme Court is sentimental to those issues or is ika nga responsive to the issues raised in the petition. Lalo na pag sinabing nagkabilihan. Lalo na sinabi na insulto yan sa mga congressmen na pumirma doon sa complaint, nag-endorse, tapos ibabasura lang ng Secretary General. Kaya na unang tinanong, ano bang authority ng Secretary General? Is he does he have the power to sit on any complaint and does not comply his duty to have it calendared within 10 days in the order of business? Yun ang isang tanong ng Korte Suprema. Pangalawa, gaano ba katotoo? Although hindi nila sinasabi yung aligasyon, pero the Supreme Court are not stupid not to notice the discussions in the public, lalo na yung ni-raise na question ni Toby Chanco at ni Prasco na nagkabayaran. So, do you think the Supreme Court will not be sensitive to that at hindi niya tatanungin, because of that allegation by Chanco and na nagkabayaran or there was some sort of bribery, hindi ba tama lang yun sa tanungin ng Supreme Court, ito bang mga congressman na ito, binasa ba nila yung pinirmahan nila? Kaya nga tayo may Supreme Kasi Court. the impeachment of an official is not a simple case. You're depriving the people of their duly elected official. 32 million pa ang bumoto. Kasi sa mga pangkaraniwang affidavit, kasi ang gusto ng Supreme Court dito, under oath na pinirmahan mo yan, naunawaan mo. Kasi sa mga pangkaraniwang affidavit, ito kita kumuha ng sample. Di ba nakalagay ito, I am executing this affidavit to attest to the truth and veracity of all the foregoing and all legal intent and purposes. So, bago pipirma. Ibig sabihin, at saka, alam mo, naunawaan mo lahat. Alam mo, ito, may precedent na ito When I filed a case, impeachment complaint, together with Ferdy Topacio, doon sa House, in-endorse ito in the order of business at it was referred to the Justice Committee. So yun ang tamang proseso. Tamang proseso. I mean, sino bang may experience sa pagpa-impeach? Ako. At napa-impeach namin si Andres Bautista. Me. And even the Speaker and the Majority Floor Leader, si Pariñas. Si Pariñas pa nga nag-preside. May mga toka-toka, may mga usapan na baka kinakampihan nila si Andres Bautista. So doon pa lang, sa form pa lang para sa kalaman nitong mga loko-loko na itong hindi nakakaintindi. Kasi I can debate with anyone in pertains to this kasi I have an actual experience in the Committee on Justice. Ang unang tanong, yung verification mo ba? Yung sa verification pa lang sa form, did you know this? Itong pinirmahan mo by your own personal knowledge, pare? Kaya nga, ang Supreme Court, alam nila yan. Ito bang mga pumirma ng congressman dito sa court impeachment? They design this personally knowing that mayroong ganung pangyayari tungkol sa intelligence fund or yung confidential fund ni Inday Sara Duterte. So these are questions that is raised in determining the form. Sa form pa lang. Then the substance is the meat of the
the complaint, yung ano bang ebidensya or what. So, siyempre, ang Supreme Court, sinasabi nila, mayroong allegation si Chanco. Mayroong allegation si Prasco na kaya niya pinirmahan dahil nga, pati nga yata si Johnny Pimentel, yan din ang sinasabi na hindi maibigay yung ano namin pag hindi namin pinirmahan. So, tatanong ang Supreme Court to be circumspect. Oo. Lahat. Tapos ngayon, Information. selective, parang selective All memory. things considered, dapat. Kalukuhan yan na dito sasagutin mo, pero dito sa issue na napaka-importante, sasabihin mo, separation of power? Sino maniwala sa inyo? Kung ganun ang sasabihin nyo. Korte Suprema ito, hindi ito Laki Supreme. At saka, ano going kayo, back to the sinuswerte? issue of the power of judicial review, there is no limit. Yung pinagdadaldal ni Carpio at ni De Lima na overreach, there's no such thing as far as the Supreme Court is concerned. Supreme! Tataas-taasan. They have the power to get all the facts necessary for them to decide a case. Just. Yeah, This is an exception to the 1935, the 1973 na yung kagaya nung issue ng panahon ni Marcos, yung Abiliana versus the Secretary, na kinwestiyon ng mga opposition noon. Kasi, ano lang yung constitution ni Marcos, ano lang walang referendum, butuhan lang at picture. Raising of hands. Pero kinwestiyon sa Supreme Court yun. Sabi ng Supreme Court, we cannot dwell on the political issue. Power ito ng executive at ng legislative to undertake a plebiscite. So, hindi kami, unlike now, in the 1987, pwedeng manghimasok. Pwedeng papasok o pwedeng makialam. Pwedeng kalkalin. Ang Korte Suprema dahil unlimited yung kanyang power of judicial review. That is exactly the purpose why the Constitutional Commission has injected that, because at the time, people were so much napaka-conscious ng tao noon na babalik yung katulad ni Marcos Sr. na nilapastangan ang karapatan ng taong bayan. And that is why the last bastion against the Congress and the Senate, the House, the President, is the Supreme Court, mga kababayan. Kaya, unlimited yung kanyang poder. So, walang saysay yung sinasabi ng Solicitor General na separation of power, kalukuhan yan. Kung separation of power, di lahat na, huwag mo nang sabihin na lahat na natanong ng Korte Suprema, these are political question, hindi makihimasok ang Supreme Court. Pero kung selective ka, nahahalata patuloy na pinoprotektahan nyo yung very question that is the most vital question that is being asked by the Supreme Court. Pero baka naman talagang kaya ginawa yan kasi hindi nila kayang sagutin. Yes. Baka pwedeng gano'n, di ba? Kaya nga, maniobra nila. Pero kung mag-maniobra ka, kailangan may backing ka. May legal backing ka. Okay. Oo. Kasi meron pa isa rin na hindi lang yung political question lang ang i-raise mo dahil may separation of power. May isa pang na-raise ng Supreme Court na nabigyan ba ng pagkakataon si VP Sara na makapagpaliwanag. Yes. May depensa yung yes, because the accusation pertains to her violation of the anti-graft that emanated from her use of their confidential funds.
Dapat may due process. Was due process granted her bago nyo sampahan? Does due process present, or was due process present when COA has not finally decided yet the issue? Wala pang finality kasi 6 months yung binibigay kay Vice President at saka sa Department of Education Hindi for pa them nga to tapos. answer. Wala pa eh. Ano pa lang eh, LOA pa lang eh. Oh, tapos tinanong lang ng COA tama ba ito at nag-submit ba kayo ng dokumento? Eh hindi pa, wala pang closure. Wala pang meeting of the minds between the two offices. Wala pang joining Tapos, of the issue. papailan mo na kaagad ng impeachment solely based on that, Conjecture. Tapos, sasabihin mo, yung pera, hindi mo man nakita, haka-haka lang, you didn't even have the data from the bank na talagang yun ang deposito na yung pera na yan manggaling sa drug. These are all bullshit, Pero, Secretary, Yes. ano mangyayari ngayon? Pag yung tatlong question na yan Hindi ay Senator. hindi masatisfied. Well, the Supreme Court will decide on the basis of what in parang ano lang yan under the rules of court. Just like when you file a case in court, pinadalan ka ng summons. Hindi ka nag-file ng ano mo. Sufficient answer. Oo. So parang winaid mo yung karapatan Winaid mo yung karapatan mo. na Then ipaniwalag kay then the sarili. court Parang ganon. or the fiscal will decide on the basis of what documents they have. What Evidentiary. submission is at hand. Kaya hindi ka nag-comply. So, Wala ba And ikaw nawalan. pero alam mo, ang bottom line naman kasi dito is this. Mag-submit man sila o hindi, pag tinawag na sila ng Korte Suprema for oral argument, wala, hindi magkakabistuhan lang. hindi rin nila yan mapiprevent if the lawyer of the other party will raise that question. Sinong sasagot? Sabihin nila, wala po, separation of power. Bakit ka pumunta dito? Kung separation, hindi ka dapat pumunta. You should have absent yourself from the oral argument, sabihin ng Korte Suprema. Pati mismo yung justice baka magtanong. No. Bakit Justice. hindi naman yung Ano bang kinakatakot nyo? Bakit hindi nyo masagot itong tatlo? Mabibisto ba kayo na nagkayarian kayo dyan? So, alam mo, Amini. at the end of the day, kung sino man dyan makipag-argue, I'm willing to have a debate with any one of them. Maski dyan sa Solicitor General. Pwede ka mag-amicus curiae Yes. sa Supreme Court. Okay. Gusto ko aminos. Friend of the court. Ayaw ko yung amicus. Ito naman. Okay. Ito, ombudsman na ito. Ito naman, ito, matagal na akong nagsasabi na hindi talaga ito mapagkatiwalaan, itong weak. Dapat ang spelling nito, hindi weak W-I-C-K. Dapat W-E-A-K. Weak. Because he cannot control. He's a weak man because he cannot control his temptation. Di ba? Kaya, magaling si Martinez at binira na ito kagad bago siya umalis. Baka makalusot pa ito sa susunod na ombudsman. At dahil kakampi, hindi na madadali. Di ba, paring Eli? Basahin na natin ito kung anong mga pinaggagawa nitong kalbo na ito. Bakit ang hilig ng mga kalbo ang ating administrasyon ngayon? Kalbo yung si May Kalbo yung taga-DA, si May Kalbo yung bagong inappoint na amo ni Claire Castro. Ito naman, vocals din.
Ha? Oh, I think there are more kalbos in this administration, eh. Sige, Kado, basa. Okay. Billionario News Channel. Ombudsman Samuel Martires on Saturday night confirmed to Billionario News Channel that he has placed GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso under preventive suspension over the state-run pension fund's 1.45 billion deal with renewable energy firm Alter Energy Holdings Corporation. Yan yung kay Vince Perez do, yung dating Energy Secretary. Ha? So, Bakit naging mayaman yan si Vince Perez? Ano naman, paano siya Vince Perez, not Vince Perez yung bata ni GMA. dating Energy Secretary. Oo. So, yun, nakita ng na parang may anomalya, kaya sinuspinde ng 6 na buwan itong... So, sweetheart deal. In other words, parang ganun. mayroong sweetheart deal. Ha? Oo. Nangyari din yan eh. Nung panahon ni Winston Garcia, nagpahiram siya ng 1 bilyon doon sa isang company. Tapos namili pa ng mga paintings na mga kamahal-mahal. Tama. And these things happen. So anong nangyayari? Di ba ito si Wick Veloso? Bata ito ng mga aboitis? I don't know, I might be wrong. Ito pa, meron pa isa. Ito naman, nag-resign. Ito naman, tinanggal na ito. Pinalitan na ito ni yung maayos na Undersecretary ng DOJ, si Jesse Andres, na 3 buwan lang or 4 na buwan, ang daming nag-praise sa kagalingan ni Undersecretary Jesse Andres dito sa ERC. Ito, sinipa na ito. Pero balita ko sa isang kaibigan ko na insider dyan. Ano nabalik? Binalik dahil nakiusap yung Pangulo ng Aboitiz, allegedly, na ibalik itong bata nila. Kasi masisira negosyo nila pagka, lalo na if you are in the energy business, power, kailangan mo ng ERC para pagka nag-apply ka ng increase, approve. Pero kung Ramon Angka, San Miguel, disapprove ka dahil kalaban ka doon sa kanyang amo. We have discussed this couple of months ago nung nasa pa tayo. Pero bakit nag-resign kaya? Anong nasa... paano ipapalit din yung galing din sa sinasabi mo dati nga niya? Hindi na siguro. Well, hindi siya pwedeng mag-resign. Hindi pa yata nag-resign kasi kulang. Kulang yung board. 3 lang. Kung wala na siya, 2 lang matira. So, they cannot have a quorum. Hindi pa nag-resign. May video. Sige, pakinggan natin. Nag-submit na ng kanyang irrevocable resignation si Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Kinumpirma ito ng Malacanang sa 2029 pa. Dapat magtatapos ang termino ni Dimalanta. Bago si Dimalanta, 2 pang commissioner ng ERC ang nawala. Natapos na kasi ang termino nina Alexis Lumbatan at Catherine Maceda noong July 10. Ang 5-member board ng ahensya, 2 na lang ang natira. Ibig sabihin, wala na silang quorum. Sinasabi dito sa news report na mapapalitan. Pero ang alam ko, hindi pa napalitan. Kasi kung tanggalin siya, mapipilayan. Pero yung sa mga binanggit niya, so mawalan ng quorum kung sa yes, yung real daw
practitioner, baka conflict of interest yan. Kasi, yung dinidepensahan niya na nagpipetition, hindi naman mawawala yon. So, siyempre, siya ang abogado, pag nandyan siya, dapat nga ipagbawal yung mga ganong klaseng, ganong klaseng appointment. Paano kasi, itong, masyadong highly politicized ang appointment. Ang dapat na ilagay diyan talaga na hindi politically appointed. Yung si Jesse Andres, yung USEC ng DOJ na matino. Walang pinaggagalingan. Nandyan na dati, maraming nagpipraise dahil no nonsense, hindi galing sa isang company na may interest like Aboitiz, like hindi malata girlfriend niya, Aboitiz siya din. Sabihin na Aboitiz siya din. Oo. Kaya nga, di ba nilagay na si Andres dyan at maganda ang pagtakbo. Tapos nakiusap na from the grapevine, I was told that Aboitiz, yung Sabin or someone equivalent to that in the hierarchy of the Aboitiz, nakiusap na i-retain itong tao nila. And this person, dapat nag-resign na talaga dapat yan, yung Di Malanta, dahil nung dininay nila yung application ng San Miguel Corporation at nagpunta sa commission, nagpunta sa Court of Appeals at na-reverse yung desisyon ng ERC, nanalo ang San Miguel, dapat kung may delikadesa itong bachiching na ito, umalis na dapat at hindi na dapat nakialam yung kanyang amo. Pinabayaan na nila si Undersecretary Jesse Andres na magpatuloy. Pero binalik na naman si Andres doon sa DOJ at binalik naman ito. Only to find out or only to know that she will be fired out at the end of the day. Kabulastugan lang talaga itong Marcos administration, paring ato walang consistency. At ngayon, mayroon na namang nag-aambisyon. Maliban kay Boeing, mayroon pang isang colorful at questionably yung kanyang application. Itong presiding justice ng Sandigan. Pakinggan natin kung sino ito. Kilala ko ito. I don't know her personally, but I know where she's coming from. Okay. Pakinggan natin itong si Echo. Ganito yon. Actually, ang ponente ay si Justice Efren. So, ang ginawa ko ay nag-submit ako ng reflection. I did not dissent. I submitted a reflection. And the other one justice, sided with me. So that triggered a division of 5. One of the special members sided with us, and the other sided with Justice Efren. So my decision had to expand the reflection that I submitted. Naniniwala ako sa ebidensya. I did not say that he is innocent, but I said that he could not be proven beyond reasonable doubt that he committed the crime. That is a whole lot of difference. So, what I believe, and I still believe, that the prosecution was not able to sufficiently establish beyond reasonable doubt the commission of the crime. Ito, si Ekong, he is the one responsible doon sa kaso na nag-dismiss si Bong Revilla. Pero sinasabi niya, wisi-wasi yung decision. Pwede ba yun? Na may difference daw yung guilty pero not
beyond reasonable doubt. Eh kung guilty ka, may ebidensya, hindi dapat, ano ka dapat, di ba, paring Eli? Ang sinasabi niya kasi beyond reasonable doubt, hindi raw mawatunay. Pero hindi siya naniwala na talagang inosente. Oo, hindi siya Pero naniwalang inosente. Ano, saan mo ilalagay yung sarili mo? Pero ang matindi nito, hindi yung kay Bong Revilla. I know this for a fact. Yung mga kawatan at mga mandurugas doon sa amin, may kaso na graft, which I know personally that they did it. Dinismiss niya yung Ernesto Reyes case, People of the Philippines versus Ernesto Reyes. Alam mo, ang abogado noon taga Cebu. Alam mo, ito si Ekong, famous ito sa Cebu. I won't not say anything na yung pagka-famous niya. Pero sa mga bulong-bulungan, famous ito. Lalo na yung may asawa ito. At yung abogado ng Ernesto Reyes at yung mga treasurer, can you imagine? Hindi naman inacquit, dinismiss niya yung kaso. Or, na umiiyak na nga sa akin yung Ernesto Reyes, Jing, I'm so sorry, makukonvict na ako. Tapos suddenly, alam mo saan pagaling ito? Tao ni Sereno ito eh. Ayan. Oo, bumisita si Sereno, parati niyang piniplease si Sereno whenever RTC ito, judge sa Cebu. Piniplease niya parati si Sereno, nilagay siya dyan sa Sandigan Bayan. Tapos sasabihin niya, guilty, tapos inacquit mo yun, napakadaming ebidensya tungkol doon sa kaso ni Reyes. Si De La Cruz, napaka justice yun. Efren De La Cruz, napaka renowned man of integrity. Tapos biglang pumasok ito, na-dismiss yung kaso nila Reyes, yung treasurer, yung assessor, yung ano. Can you imagine? I-dismiss mo ang lakas ng ebidensya tungkol doon. Pagka kasi nakaka-reflection, biglang nagliliwanag. Alam mo, pag sumulat ka kasi ng reflection, Sino ba sumulat Ano ng yung sabihin reflection? nun? Siya nagsimula. para bang tulad nung ginawa ni Carpio doon sa Natauhan ka, parang gano'n, ano? para bang Naliwanagan. why do you have to write a reflection? Why don't you just Tapos na. write your decision? Reflection is is a vehicle para you try to win. Unethical yan eh. Labi. Nilalabi mo yung ibang mga kasama mo to see your side. So, kinukumbinsi mo sila, parang gano'n. Dapat Baka may kasama yung bigyan mo ng reflection. respeto yung ponente ng desisyon. Parang ini-influensyahan mo yung iba. So, nakakatakot kung maging ombudsman ito. Baka mag-reflect ng mag-reflect. Mag-reflection ito. Wala na. Lalo na, may history na siya na dinismiss niya yung kaso. Sabi niya, hindi naman daw, guilty pero not beyond reasonable doubt. Pwede ba yung gano'n? Guilty not beyond reasonable doubt. Mayroon pa gano'n? Ewan ko. Tapos kawawa naman yung kinonvict niya yung si Richard Camby. Kawawa naman yun, namatay tuloy. Si Richard Camby, pare. Yun, tapos ito kasi ang issue dito sa kay Revilla falsification daw kasi hindi daw naman yung signature niya. Maniwala ba kayo? Hindi niya signature yun? Baka kaya. So it would seem na si Camby daw ang nag-forge ng kanyang signature.
So, Pero si Camby, mayroon bang tanong na, si Camby ba, yumaman ba? oh, Kasi it involves hundreds of millions eh. wow. Yung, So, si Camby nakulong. si Camby namatay bago nakulong. Hindi, doon ako namatay sa kulungan. Doon namatay sa kulungan dahil sa sakit ng loob niya that he has to sacrifice, I suppose. Oo. Allegedly. He has to sacrifice for the love of somebody. Bob Revilla. Oo. Pero, Tapos itong ACOM na ito ang nag-reflect. nag-reflect. Dapat hindi ka mag-reflect, mag-genuflect ka sa simbahan. Pero sa reflection ng mga butante, hindi nakalusot si Bong Revilla. Kaya dapat Natalo. ACOM, Oo. Natalo. I want you to reflect on what you did to the case of Reyes, Ernesto Reyes and Company. Na dinismiss mo yung kaso na napakatindi ng mga ebidensya. And I should know because I was involved in yung pagkalap ng mga ebidensya na namatindi ang mga corruption doon sa particular case na yan. So, yun po mga kababayan, ito, well, I don't want to comment sana on this. Kasi, alam mo naman, kumpare kong buo, mahal ko itong tao na ito. Kasi, brother. Pero sometimes, your brother may not be as, ano ba? Your brother may not be as a real brother Oo. Kasi brother mo nga ang tingin mo sa kanya, pero ang tingin niya sa iyo, di ka naman brother. One way street. Pero paring Eli, ano bang o ikaw paring ano bang tingin mo diyan? Napaka common sense naman. Parang ano Ang isang congressman binabalas under na the natin ang Constitution, batas. pag sinabi mong congressman ka, pwede ka bang lumampas sa 3 term? Congressman Party list. Pagka umupo ka sa Congress, congressman ang tawag sa'yo. Di ba? Pagka mag-claim ka ng pork barrel mo or mga hinain mo na mga pondo sa nire-represent mong si Congressman so-and-so, ito yung request niya pagpunta na sa General Appropriations Act. Tapos sasabihin mo, hindi counted yan kasi hindi yan congressman dahil party list yan. Maniwala ka ba na, so pag party list ka pala, pwede ka palang 4, 5, 6 na terms. 6. Tingnan mo ito. Basta Magandang umaga po. Para po sa, siguro edukasyon lang din para sa aming lahat kung paano ba natin i-interpret at titignan itong nangyayari ngayon. So, eto nga pong nakaraang weekend, lumabas yung balita tungkol po sa sinasabi ng Commission on Elections. Kinumpirma nila, ito pong pagbibitiw ng 3rd, 4th at 5th nominees ng Tingog Sinirangan o Tingog Party List. Kaya po nagbukas ito ng daan para makabalik po sa House of Representatives si Yeda Romualdez. Siya po yung pang-6 na nominee. Pero bago natin pag-usapan yung nag-resign yung 3rd, 4th, and 5th nominees, siguro dito muna kasi, attorney, sa pagbabalik niya po, kung sakali man na walang aalma, wala pong, na makaupo po siya, ika-4 niya na po ito sa Kongreso. Pero under the 1987 Philippine Constitution, sinasabi po sa Article 6, Section 7, the members of the House of Rep shall be elected for a term of 3 years and shall serve for no more than 3 consecutive terms. Paano po natin i-interpret ito? Kasi nung 2016 to 2019 umupo siya, 2019 to 2025 umupo muli siya, at ngayong uupo siyang muli bilang party list rep, ika-4 na niya. Pero yung mga bagay na yan, hello? Sige Hello? po. Sige po, attorney. Hello? Yung mga issue na yan, hindi pa yan nadidesisyonan ng, wala pang desisyon ng ating Korte Suprema.
ang tanging nakakaalam na mag-decision yan ay ang ating Commission on Election dun sa interpretasyon nila kung ang term ng isang congressman sa party list ay ibibilang din na term ng congressman doon sa district. In other words, kung ikaw ba ay naging district representative, yung ba ay counted kung ikaw ay magiging representative ng party list. So, diyan iikot ang nasabing issue at mukhang sa interpretasyon ng Commission on Elections ay magkaiba yung nasabing term. Kaya yun sa aking tingin ay nagkaroon ng decision ng COMELEC na payagang makaupo yung si Congresswoman Yeda. Paring ako, siyempre, I feel that I will not comment, pero I will only comment on the statement of Makalintal. Para naman ito si Makalintal, urong-sulong. Napaka-bright mo sa mga election law, Romy. Mukhang hindi mo pinapakita yung pagka-bright mo dito sa issue na to. Ang tanong nga, tama ba ang COMELEC? Kailangan pa bang maghintay sa Supreme Court? Dapat pinapa-comment ka, dapat ang sagot mo, tama ba ang COMELEC na magkaiba yung treatment ng party list, congressman at district congressman? Hindi ba parehong congressman sila? At very clear po sa ating saligang batas na dapat 3 term lang. 3 consecutive term lang ang limitasyon. Para sa isang tao. Sa isang tao na umupo. Si Romy naman para namang masyado kayatang nahimas, I don't know. Pero ito kasi ang parang issue, yung pag-party list, ang kandidato party list, hindi yung nominee. Pero sino umupo? Pero sino umupo? Ganun ang argumento. Sino umupo? Tao Hindi naman yung party list is not a person. So, whoever is the one representing that party list group is a person. And when you sit and take your oath, you're taking as oath not as a para sa isang term yun. Not as a party list, but as a person who becomes a congressman. Ano bang ang ng ng constitution? Congressman hindi naman sinasabing walang distinction between a congressman sa party list or a congressman sa district. They are both members of Congress. At saka ang party And list. they get the same treatment, the same amount of sweldo, amount of sino bang sumisweldo? Yung party list ba o yung congressman? Sino pumirma ng pagtanggap ng yung party list ba o yung congressman? Na representing the party list. At saka yung party list, kung minsan... Ako, I don't care about who the personalities are, but I'm just saying on my interpretation of the Constitution. Very clear sa Constitution, sinasabi, no member of Congress shall sit for more than 3 consecutive. So, ibig sabihin, member of Congress, so sino ang umupo as member of Congress? Yung party list o yung person? Ako, opinion ko dyan. Ikaw naman, pare. Ang party list can be entitled to 3 persons, in fact. O sino? Sinong term doon? Pangalawa, it sets a very bad precedent. Yung bata-bata nila, yung anong pangalan ng tabatsoy na yun? Tapos anak. Tapos asawa na ngayon. Tapos yung iba naman, pagka sino pa bang ito nga sa partido yun, nagkatatlo din, yung ACT, CIS. 3 din yun. So, ibig sabihin,
yung tulpo, 3 congressman yun. 3 congressman. Tsaka it sets a very Si bad precedent. Erwin Tulfo, hindi ba congressman yun? Oh. Hindi naman AXIS yung pumirma na nag-ano. Si Tulfo, he said that I'm a congressman, Congressman Tulfo. So, hindi ba congressman ka pagka umupo ka as party list? So, paano naman? Masyado namang niloloko tayo sa distinction. Wala na sa common sense pati. Oo. Lahat ngayon na Ito na naman Paring George. Ano ba, George? Paring George. Hindi ka naman ganyan dati na napakatino mo nung abogado kita. Bakit naman yung interpretation mo beyond the imagination of an ordinary human being? Anyway, ikaw, Kop, naging three-termer ka. Pagkat on your third term, next election, tatakbo ka party list. Hindi Hindi ako pwede. Hindi ako pwedeng magtakbong party list dahil nagtatlong na ako. Pero dito sa administration na ito, anything is possible. So long as George Garcia and his company are the COMELEC decision makers. Okay. Okay? Alright. Paring Eli, gusto ko marinig yung opinion mo. Hindi, yung nga nakakalito kasi parang napapaikutan talaga yung batas natin. Yun lang, napapaikutan. Ikaw, ano ba ang tingin mo sa party list? Hindi ba congressman yung nakaupo? Congressman din. Kasi lahat, may kanya kung anong budget ng congressional representative. Pareho. Ganun din Oo. Diba? Tapos kung anong boto ng congressional representative. Kasi ganito yan Let's bring it to the most absurd situation. Halimbawa, okay, kung itong pang-apat na terminology, apat na term as congressman, kasi 2 term congressman ang tawag sa kanya, district congressman, party list congressman, puro congressman ang tawag sa iyo. Pang-apat, congressman pa rin. So, kung ilagay ka na chairman ng committee, pag party list ka, di ka ba pwedeng maging chairman ng committee? Kasi ang trato sa iyo, hindi congressman. Party list ka. Party list ka lang Party list ka lang hindi ka pwede dito Kaya nga hindi ka counted Pang-apat mo, hindi counted. So, napaka-absurd naman pagka gano'n ang argumento, di ba? Wala na, nawawala na ng delikadesa, nawawala na ng hindi lang prestige. Apat, pati yung iba na party list na hawak. So, ang dami ng hawak nitong powerful and influential individuals na ito. Yan. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat.